Dahil po sa pagbebenta ng agarwood ng walang kaukulang permit ay isang Indian national o Indiano ang nasa kote ng ating kapulisan. At ito pong video na ito ay ipagpaumanhin po ninyo ang pagkat o ang hindi ko pagpapalabas sa sinabi kong video. Ito po kasi ang isa sa dahilan kung bakit na-demonetize ang channel ko sa nakaraang ilang buwan. Ang paggamit ko po sa video ng iba, which is gusto ko lamang naman pong ibahagi sa inyo ang balitang may nahuli nga pong nagbebenta ng agarwood ng wala pong kaukulang permits. At upang mapangalagaan ko po ang aking monetization ay minarapat ko na lamang pong ikat at sumunod po sa polisiya ni YouTube. By the way, maaari pa rin naman po ninyong mapanood yung video ng pagkahuli doon sa Indiano na nagbenta nga po ng agarwood dahil nasa screen po yung link ng video mula sa ABS-CBN YouTube channel. At ilalagay ko din po sa description box ng vlog kong ito upang madali po ninyong mapuntahan at mapanood po ninyo ng buo yung video. So, ayan po, at maaari din pong mangyari sa atin ang makasuhan kung wala po tayong mga kaukulang permit sa ating agarwood business. So, paano ba maging legal ang pag-aani at pagbebenta ng agarwood? Ayan po ang tatalakayin natin sa vlog na ito. So, welcome back po ulit sa ating channel, sa Money Talks TV. Doon po sa nakaraan kong vlog ay aking tinalakay ang mga permits na dapat meron ng supplier o online seller na bibilhan o panggagalingan ng inyong mga binhi o punla ng agarwood seedling. At ngayon naman po ay tatalakayin natin ang mga permits na dapat meron sa inyong agarwood plantation. Disclaimer lang po na ang vlog pong ito ay for information at educational purposes lamang. At maaari po kayong magsadya mismo sa inyong mga local DENR office para sa mas detalyadong information. So ano-ano nga ba ang mga legalities at permit na kailangan upang maging legal ang inyong agarwood tree plantation? Mula sa pagbili ng punla, pagtatanim, pag-aani at hanggang sa pagbebenta ng inyong agarwood. Una po ay dapat may titulo ang lupa ninyong pagtataniman. Siguraduhin po ninyo na sa inyo nakapangalan ang titulo ng lupa. Ang tax declaration at KLOA naman po ay isa rin pong patunay na pagmamayari ninyo ang lupa. Pero pakiclarify nyo na lang po sa DENR mismo kung tinatanggap nga ba nila ang tax declaration at KLOA sa agarwood tree plantation. Mas mainam po na sigurado tayo bago simulan ng agarwood tree plantation o agarwood business, sapagkat kakailanganin nyo po ang inyong mga titulo kapag ipaparehistro nyo po sa DENR ang inyong plantation ng agarwood or kahit po anong produktong kahoy. Ang pangalawa po ay ang legal source na pagmumula ng inyong mga punla o binhi ng agarwood trees na itatanim ninyo sa inyong lupain o private land. Ang legal source po o permit na dapat meron ang seller o supplier na nabibilhan ninyo ng binhi o punla ng agarwood seedling ay ang wildlife culture permit at CITES na akin na nga pong tinalakay doon sa nakaraan kong vlog. At take note po na hindi po maaaring i-propagate ang buto ng lapnisan na galing sa wild o maging ito man po ay galing sa sarili ninyo pong puno ng lapnisan nang wala po kayong wildlife culture permit. Idagdag ko lang po na kung ang binhi po o punlang binili ninyo ay malayo ang panggagalingan at kinakailangang tumawid o itawid ng karagatan, ito po ay nangangailangan ng travel permit mula sa DENR. Pero kung hindi naman po itatawid ng karagatan at land travel lang, hindi na po kailangan ng travel permit. Pangatlo po ay ang CTPO o Certified of Tree Plantation Ownership. Kapag naitanim na po ninyo ang mga punla o binhi ng agarwood na binili ninyo, ay kailangan po ninyo itong iparegister sa DENR upang maging isang ganap na legal po ang inyong agarwood tree plantation. At dito po ay kakailanganin ninyo ang titulo ng lupa as requirement po sa pagpaparehistro. Kung paano po magparehistro ng inyong agarwood tree plantation, ay panoorin nyo po yung vlog ko on how to register trees step by step. O di kaya naman po ay magsadya kayo mismo sa inyong mga local DENR office para sa mga detalye. Ang pang-apat po naman ay harvesting. So kapag malalaki na po ang puno ng agarwood, congratulations po, ibig sabihin kailangan na itong anihin o putulin.
ito naman po ay nangangailangan ng tree cutting permit mula sa DENR din. So hindi po ibig sabihin na mayroon na kayong CTPO o Certified of Tree Plantation Ownership ay maaari nyo na po itong putulin ng basta-basta. Hindi po ganun sapagkat ang agarwood nga po ay kabilang sa endangered species. Kaya po mahigpit na nire-regulate ng DENR. At ang panglima naman po ay ang transport permit. So upang maibiyahe po ninyo ng legal ang inyong agarwood product, nang hindi po kayo kakaba-kaba ay kailangan po ng transport permit yan. Ang transport permit naman po ay may iba't ibang klase katulad po ng local transport permit ng CITES Wildlife Product for Export and Import. At napakarami pa pong iba. Pero ang tatalakayin lang po natin ay yung related sa agarwood. So ang local transport permit po ay para sa domestic transportation ng mga legal na binhi, mga punla, agarwood at iba pang product at derivatives. Samantalang ang CITES import permit naman po ay kung mag-aangkat kayo ng agarwood product mula sa ibang bansa. At ang export naman po ay kung magluluwas kayo ng agarwood products papunta sa ibang bansa. Ang CITES po ay stand for Convention on International Trade in Endangered Species na tinalakay ko na nga po doon sa nakaraan kong vlog. So, i-recap ko lang po yung 5 mga documents na kakailanganin nyo upang maging legal po ang inyong agarwood tree plantation. Una po ay kailangan ay titulado ang inyong lupa dahil kakailanganin nyo po ito sa pagpaparehistro ng inyong agarwood tree plantation. Pangalawa po ay ang legal source na panggagalingan ng inyong mga punla o binhi ng agarwood seedling. At ang pangatlo naman po ay kapag naitanim na po ninyo ang inyong mga binhi o punla ng agarwood trees, ay kailangan nyo po itong iparehistro sa DENR upang magkaroon po kayo ng CTPO o Certified of Tree Plantation Ownership. At ang pang-apat naman po ay kapag lumaki na ang inyong mga puno, congratulations, at kailangan nyo po itong anihin ay kinakailangan nyo po ng cutting permit. At ang panglima po ay ang transport permit. Kapag ibebenta nyo na po ang inyong mga agarwood products, ay kailangan po ng transport permit. At kung ito naman po ay inyong i-export o ibebenta sa ibang bansa, ay kailangan po ito ng CITES. So ayan po ang 5 mga documents na kakailanganin ninyo upang maging legal ang inyong agarwood tree plantation. Mula sa pagbili ng punla, hanggang sa marketing o pagbebenta. So as always, this is Money Talks TV. Thank you for watching and please don't forget to subscribe my YouTube channel and hanggang sa muli po, dalangin ko po ang inyong tagumpay, kaligtasan sa ang sulok, panigma ng mundo kayo naroroon. And see you again on my next video.